Hey, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Involved, TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, no? At eto, siguradong mawiwindang ang China, no? Sa ginawa ng Japan at ng Pilipinas, no? Yung National Security Advisors po ng Pilipinas at ng Japan. Mga kababayan, no? Nagsanib puwersa po. At yan po ay para pagtibayin ang suporta sa freedom of navigation at international law, mga kababayan. At alam naman natin, no, itong freedom of navigation na to, ang siyang inaabuso po ng China. 'Di ba? Freedom of navigation, no, yung mga barko nila na Philippine Navy, yung Chinese Navy or yung PLA Navy, no, sorry. Yung PLA Navy nila, mga kababayan, netong China, kung saan-saan po umaabot. No? Isa yan sa dapat na solusyonan, no, o aksyonan ng mga bansa. No? Dahil tila baga meron silang gustong ipahiwatig. No? At meron silang tila, no, masamang balak. No? Kayo ba sang-ayon, no, na umaksyon ang buong mundo sa mga ginagawa na to ng China, no, ang pag-abuso, no, sa freedom of navigation? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Pero syempre bago natin yan umpisahan, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video. I-click po yung like button dyan sa ibaba at sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. At mag-comment po kayo sa ibaba, no, kung ano ang inyong mga opinion. Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. Let's go! You know, Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us on our preparation. Naghahanda na ang Philippine Army sakaling iratipika ng bansang Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, may mga nakalinya na silang mga pagsasanay kung tuluyang ipatupad ang kasunduan. On the side of being able to move forces from one major island to another major island, just like what they're doing. Imagine ninyo mga kababayan, no, na etong Japan, no, ang isa sa mga bansa, no, na during nung panahon, no, ng ikalawang digmaan, no, etong Japan ang isa sa mga bansa na napakalakas, no, na napakaraming lupain, no, o bansa ang nasakop at kasama na nga dyan yung ibang teritoryo po ng China, mga kababayan, maging Singapore, 'di ba? Napasok nila Pilipinas, 'di ba? Nakuha nila ang kabuuan ng Pilipinas at iba't ibang mga isla pa, no? Pero ngayon, no, isa sila sa nagpapalaganap ng kapayapaan. Okay? So etong ginagawa na to ng China na panghaharas, no, siguradong ayaw ng buong mundo yan. At merong kalalagyan etong China pag etong mga bansa na to, no, ay nagsanib puwersa, no, para bigyan ng leksyon, no, etong China. Okay? Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na asahan na ang mas malalim na kooperasyong pangmilitar at pagsasanay kung tuluyang maisa sa katuparan ng RAA at maaprobahan ng bansang Japan. Inaasahan ngayong taon matatalakay sa Japan Parliament ang RAA. Pero habang wala pa ito, may mga isinasagawa ng pag-uusap ang dalawang panig. We are having high-level arrangement already on areas that we can work on. So as when it is ratified, we are ready to be able to work with them. It's our humanitarian assistance response, HADR. We have the same setup. So Japan is also having this calamity threats so as with the Philippines. So this is one area. And then second, of course, is our land platform capability development. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong June 8, 2024 sa ikalawang Philippine-Japan 2+2 meeting.
December 16, 2024, ipinasa ang Senate Resolution number 1248 ng walang pagtutol. Ibig sabihin nito, tapos na ang ratifikasyon ng RAA sa bahagi ng Pilipinas at inaantay na lamang ang katulad na resolusyon sa Japan. Samantala, nakausap sa telepono ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang counterpart nito sa Japan na si Okano Masataka kahapon. Napag-usapan ng dalawang security advisor ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang tugunan ang mga issue sa West Philippine Sea. Pinagtibay din ng dalawang bansa ang suporta ng bawat isa sa freedom of navigation at international law sa South China Sea at East China Sea. Ito mga babayan, no? National Security Advisor Anyo and National Security Advisor Okano ng Japan, no? Discuss areas of cooperation to address destabilizing actions in the West Philippine Sea or South China Sea, mga kababayan, no? Ito, ina-acknowledge nila yung West Philippine Sea, kung makikita ninyo dito, no? / South China Sea. Okay? They reaffirm their commitment to freedom of navigation and international law in the South China Sea and East China Sea, as well as the importance of upholding a free and open Indo-Pacific and international rules-based order, mga kababayan. Ito pong pinag-uusapan na to, no, sa international law, yung freedom of navigation po na sinasabi nga natin palagi, no, mga kababayan, na siyang inaabuso ng China. Bakit kanyo inaabuso ng China? 'Di ba? Umaabot sila sa katubigan ng Pilipinas at ng iba't ibang bansa na sobrang lapit. No, ang problema, yung mga barko po na umiikot na yan, hindi ordinaryong barko. No, yung mga barko po nila na umiikot sa katubigan ng iba't ibang bansa, mga warship po. No, so talagang nakakabahala yung ginagawa na yan ng China. 'Di ba? Hindi naman kasi ordinaryong mga barko eh. Kung mga trade na mga barko lang yan, no, na malalaking barko, okay lang. Walang problema siguro yan. Diba? Freedom of navigation nga eh. Ang problema, mga warship ng China. Warship ng PLA Navy. Diba? Yung umiikot. So, medyo nakakabahala talaga yan. Kaya yung mga bansa, no, na pinupuntahan nito mga barko na to, umaalma. No? Kasi nga, sinasamantala ng China yung freedom of navigation, no, na batas na yan para, no, makapaghanda siguro sa isang napakalaking gera o napakalaking digmaan or meron silang masamang balak. 'Di ba? So ngayon pa lang dapat alam na natin 'yan. 'Di ba? Pati na rin ang kahalagahan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nagkasundo ang dalawang NSA na patuloy na magtutulungan para sa seguridad ng Japan at Pilipinas at ipagpatuloy ang trilateral na kooperasyon kasama ang Estados Unidos sa ilalim ng bagong administrasyon ni US President Donald Trump. Eto, sabi dito, kasama na yung Amerika, mga kababayan, no? The two NSAs confirmed Japan-Philippine security cooperation and concurred to continue to work closely with each other. They also agreed to continue and promote the trilateral framework of cooperation with the United States under the new administration of President Trump. So, ibig sabihin, yung mga exercises na yan, no, na ginagawa dyan po sa South China Sea, sa West Philippine Sea, no, kasama pa rin nila, no, ang Amerika. President Donald Trump. Ryan Lacanlale. Yan, no? At sa mga iba pang balita, mga kababayan, no, Pilipinas maghahain ng bagong diplomatic protest, no, kaugnay ng dangerous maneuver ng China chopper. No, maalala natin, mga kababayan, na yung helicopter po ng PLA Navy, no, nilapitan yung barko ng BFAR na sobrang lapit. No, napakalapit na kung saan maaaring magdulot ito ng napakalaking anong tinatawag natin dito, disaster, no? Posibleng magkaroon po ng napakalaking aksidente, no, sa ginawa na yun ng PLA Navy chopper na yun. 'Di ba? At yan po ay kinukundina ng buong mundo. Okay? So alamin natin 'to, mga babayan.
Isang chopper ng Chinese People's Liberation Army ang lumapit ng 3 metro sa eroplanong gamit ng Bureau Grabe, no? 3 metro, mga kababayan. Imagine ninyo yung 3 metro. Gaano nga ba kalapit yun? Kung titignan ninyo, 3 dipa. Okay, sa 3 dipa nyo lang. No, yan po yung halos yung 3 metro. So, ganong kalapit, no, ang ginawang paglapit ng chopper po ng PLA Navy na kung saan ay napakadelikado nga po. No, at yun ay maaaring magdulot, no, ng kapahamakan hindi lang po doon sa chopper ng China, maging doon sa mga crew po, no, ng BIFAR, 'di ba? So ganun po siya kadelikado. No, at ang masama diyan, tayo pa sisisihin ng China diyan. 'Di ba? of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR na ayon sa Philippine Coast Guard ay maaaring humantong sa trahedya. Inilarawan ito bilang pinaka-mapanganib na pagharang ng China laban sa Pilipinas gamit ang isang helicopter. Plano ng National Maritime Council na magsampa ng panibagong diplomatic protests laban sa Grabe, China na patuloy nitong agresyon sa West Philippine Sea. I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel, together with some of our media friends, were actually on board the BIFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. Yan, mga kababayan, no, napakadelikado po talaga nung ginawa na yon, no, ng PLA Navy chopper, no, dahil nga sobrang lapit, no, 3 di pa lang, mga kababayan, no, ganun lang kalapit yung ginawa nilang pangbubuli doon po sa ng eroplano po ng BIFAR. So ito po pala ay isang chopper ng Chinese People's Liberation Army Navy ang lumapit ng 3 metro sa eroplano gamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Aba, no, hindi to hindi pala barko, mga kababayan, eroplano, no? Grabe, pwede yun, pwede magdulot ng turbulence dun sa taas, no, yung hangin kasi, no, pwede magdulot yun ng mal-control, no, ng eroplano at pwede mag-crash landing yung eroplano. Masaklap niyan, magkaroon ng mishap, no, magbanggaan sa ere. No, so talagang malaking problema yung ginawa na yan ng mga Chinese na yan. Diba? Tapos ang sisisihin nila dyan, yung eroplano ng BIFAR. No, imagine ninyo yun, tayo pa may kasalanan. Kalokohan ng China, no? Ano masasabi niyo dyan sa mga balita na yan, mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Ano ang dapat gawin ng ating gobyerno? No? Anong dapat gawin ng ating gobyerno para maiwasan na yan o matigil na, no, yung ginagawa na yan ng China na pangaharas dyan sa West Philippine Sea, no, at sa ating mga mga kagamitan like eroplano ng BIFAR, barko ng Philippine Coast Guard, no, barko ng BIFAR. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.